Ang Ebanghelyo ni Hesukristo ayon kay San Juan, Kabanata 10, mga talata 1 hanggang 42. The Gospel of the Lord Jesus Christ according to St. John chapter 10 verses 1 up to 42. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Datapwat ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihatid sa labas. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. At sa iba'y hindi sila magsisisunod kundi magsisitakas sa kanya sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. Sinalita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito, datapwat hindi nila napag-unawa kung anong mga bagay ang sa kanila'y sinasalita. Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng nangauna sa aking nagsipalito ay mga magnanakaw at mga tulisan. Datapwat hindi sila dininig ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay. At pumuksa, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinapangangalat. Siya'y tumakas sapagkat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at nang sa Ama ay pagkakilala ko at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa.
At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Sino may hindi nag-aalis sa akin nito, kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. At muling nagkaroon ng isang pagbahabahagi sa gitna ng mga Hudyo dahil sa mga salitang ito. At sinasabi ng marami sa kanila, mayroon siyang demonyo at siya'y nauulol. Bakit ninyo siya pinakikinggan? Sinasabi ng mga iba, hindi sa inaalihan ng demonyo ang mga sabing ito. Maaari bagang ang demonyo ay makapagpadilat ng mga mata ng bulag at niya ay kapistahan ng pagtatalaga sa Jerusalem. Nooy taginaw at naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Salomon. Nilibot nga siya ng mga Hudyo at sa kanya'y sinabi, hanggang kailan mo pa baga pag-aalinlanganin kami? Kung ikaw ang Kristo, ay sabihin mong maliwanag sa amin. Sinagot sila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo at hindi kayo nagsisampalataya. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nagpapatotoo sa akin. Natapwat hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat. At hindi sila maagaw ni numan sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya ay batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusom at sapagkat ikaw bagaman, ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Sinagot sila ni Jesus,
Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan? Aking sinabi, kayo ay mga Diyos? Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatna ng salita ng Diyos at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Sinasabi baga ninyo tungkol sa Kanya na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan, ikaw ay namumusong sapagkat sinasabi ko, ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Datapwat kung ginagawa ko ang mga yaon, kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa upang maalaman ninyo at mapag-unawa ng Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. Muling pinagsikapan nilang siya ay hulihin at siya ay tumakas sa kanilang mga kamay. At siya ay muling naparoon sa dako paroon ng Hordan. Sa dako ng unay pinagbautismuhan ni Juan. At siya ay tumira doon at marami ang mga nagsiparoon sa kanya at kanilang sinabi, katotohanang si Juan ay hindi gumawa ng tanda, ngunit lahat ng mga bagay na sinalita ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. At marami ang mga nagsisampalataya sa kanya roon. Salamat sa pagkabasa. Purihin ang Panginoon Jesucristo sa pagbabasa ng kanyang ebanghelyo ayon kay San Juan. Praise God. Hallelujah. Amen and amen. God bless us all.